sa balita tungkol sa artificial intelligence at hula ng Biblia. Isang nakakagulat na diskusyon ang ating matutunghayan, mga kaibigan. Atin itong pag-usapan ngayon din. Ang AI o artificial intelligence ay literal na binabago ang ating mundo at ang simbahan bilang katawan ng ating Panginoong Kristo. Marami ang nagtatangkang unawain ito at hanapin ang tamang daan na tatahakin sa ganitong makabagong teknolohiya. Sa maraming kaso ay nauuwi sa maling mga kamay. May mga hulang pang propesiya ba ito sa pag-usbong ng AI? Nakapanayam ng isang YouTuber ang isang pastor na nagngangalang Pastor James Cadiz, ang nagtatag ng Calvary Chapel Signal Hill sa California, na sinasabi niya na ang mga kaalaman sa teknolohiya ay binabanggit ito sa propesiya. Ang kaalaman ng tao ay talaga namang mag-i-increase na ito rin ang binabanggit sa libro ng Daniel. Binabanggit din niya kung ano ang maaring ibig sabihin ng AI para sa mga simbahan natin ngayon. Ngunit bago iyan, ating tignan ang pag-iisip ng isang scientist na nagngangalang Yuval Noah Harari. Kung alam ninyo ang patungkol sa malaking reset, tiyak ay kilala ninyo kung sino siya. At na-content na rin natin siya nung nakaraan, mga kaibigan. Tignan natin ito. Ito ang unang teknolohiyang kayang lumikha ng mga bagong ideya. Alam natin ang printing press, radio, telebisyon. Sila nagbibigay daan, nagpapalaganap ng mga ideya na nilikha ng utak ng tao. Hindi nila kayang lumikha ng bagong ideya. Si Gutenberg ay nagprint ng Biblia noong gitna ng ika-15 na siglo, ngunit hindi ito lumikha ng bagong pahina. Wala itong mga ideya tungkol sa Biblia, kung ito'y mabuti o masama, kung paano ito intindihin at iba pa. Ngunit ngayon, mga kaibigan, ang AI ay kayang lumikha ng bagong ideya. Maaari pa nitong isulat ang isang bagong Biblia sa buong kasaysayan. Mga reliyon ay nangarap ng pagkakaroon ng isang aklat na isinulat ng isang higit na kaharian o entity na hindi tao. Bawat relihiyon ay nagsasabi na ang kanilang aklat ay may kaibahan sa ibang mga aklat ng iba pang relihiyon na isinulat ng mga tao. Ngunit ang sa amin, hindi. Ito ay nagmula sa isang higit na kaharian o intelligence at hindi ito tao. Siya ay ang ating Panginoong Diyos. Sa loob ng ilang taon, maaaring magkaroon ng mga relihiyon na tama pala. Isipin ninyo isang relihiyon na ang banal na aklat ay sinulat ng AI. Maaari itong maging totoo sa ilang taon. May mga kluba ang Biblia tungkol sa hinaharap na papel ng artificial intelligence at kung paano ito magagamit kung sakaling mapunta ito sa maling kamay. Sinabi ni Pastor James Cadiz na may panghuhula hinggil sa AI at siya rin ay may malalim na kaalaman patungkol sa teknolohiya. Ito pa ang kanyang sabi, kailangan kong sabihin na ito ay mula mga 20 years na ang nakakalipas o baka mas matagal pa. Sa 20 years na ang nakakalipas, nung una ako magtrabaho sa teknolohiya sa isang lokal na munisipal na departamento ng pulisya. Ako ay naging Chief Information Officer ng maraming taon. Baka bago pa iyon, kami ay nagsimulang makakita ng mga pagbabago sa paraang modernong teknolohiya na ginagamit at inaasahan ang mga pangunahing elemento. Nakaugnay ng mga bagay na simple tulad ng advertising na talagang nakakuha ng aking atensyon. Masasabi namin na natutunan namin kung paano gamitin o i-manipulate ang technology para ipakita sa iyo na kailangan mo talaga ng isang bagay batay sa kung paano namin ito ipinapakita sa pamamagitan ng isang educated guess. Pagkatapos, naging mas makalupa ito kung saan naririnig namin ang iyong mga usapan. Gamit ang technology, meron tayo tulad ng Alexa at ginagawa nila iyon sa pamamagitan ng pagdinig sa iyong mga pag-uusap, ang mga bagay na iyong interesado dahil nakikita ang iyong telepono kung saan ka nagmamaneho at iba pa. Batay sa mga ito, gumagamit sila ng mga algorithm. Isang algorithm na kung saan sasabihin nila na siya ay nagsasalita tungkol dito o narito siya. Kaya mag-a-advertise kami dito. Marahil huminto siya sa daan para dito, kaya bibigyan namin siya ng solusyon para sa backup battery o anuman. At sa huli, ito ay umabot sa puntong ang mga tao ngayon sa modernong panahon ay nagsasabi na nakakapagtaka
Noong isang araw ay nakipag-usap ako sa aking asawa tungkol sa pagbili ng mga solar panel at bigla na lang may 50 advertisement tungkol sa solar panel sa aking YouTube channel. Ito ay AI at ang nakakatuwa tungkol sa paraan ng pag-andar nito ay ito ay dinisenyo upang mag-ayos sa sariling batay sa isang serye ng mga preset na programming na umiiral at ang adaptation ng ganitong uri ng function upang makakuha ng ganitong ideya ay isang bagay na nominal kumpara sa kung ano ang talagang nangyayari doon. Ito ay kamangha-mangha mga kaibigan. Ito ay kamangha-mangha na makita kung paano ito nagpapago at maaring gawin ito sa advertising. Ipinapangako ko sa inyo, maaring gawin nila ito sa ibang bagay at kung ikaw ay nagtataka kung bakit sa aklat ng Apokalipsis Kabanata 13 ay may Antikristo na nagtatag sa kanyang sarili, sa templo ay nag-utos na siya'y sambahin at maraming tao ang gustong tanggapin ang tanda na ito. Nasa aklat ng Apokalipsis chapter 14, isang anghel na nagsasabi sa lahat na huwag tanggapin ang tanda na ito, huwag tanggapin ang tanda, ngunit ginagawa pa rin nila ito. Ito ay ikinababahala mo kung paano ito nangyayari. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mangyayari iyon ay dahil sa AI. Ito'y tungkol sa pagsasamantala ng tao gamit ang technology upang magkaroon ng ganitong uri ng resulta, upang ma-brainwash ang mga tao kung ano ba talaga ang kailangan nilang tanggapin, ang marka ba ng Panginoon o ang alituntunin at marka ng Diablo. Ito ay medyo nakakatakot kung isipin mo, ngunit bilang mga mananampalataya, wala tayong dahilan na matakot. Oo nga, at mag-uusap pa tayo hinggil dyan. Nakakagulat na ito ay parang mabagal na paglubog tulad ng sinabi ng pastor na ito. Kahit 20 years na ang nakakalipas ay napansin niya ito sa teknolohiya na ito ay tinatawag mga kaibigan na modernong Tower of Babel, na ang mga tao ngayon ay ninanais ng teknolohiya na mapokus ang kanilang direksyon sa kung ano ang gusto ng mundo para sa mga tao ngayon. Ngunit hindi ito ang nais ng ating Panginoong Diyos. Nais niya na tayo ay dalhin sa kanyang daan. Gusto niya mga kaibigan na tayo maging matagumpay at makita kung ano ang plano ng Diablo para sa atin. I-focus natin ang ating mga atensyon sa mga makalangit na bagay at mas basahin natin ang Biblia sapagkat balang araw ay talagang babaguhin nila ang Biblia. Ngunit kung alam natin kung ano ang sinasabi ng ating Biblia, ay alam natin kung saan tayo patutungo at ito ay patungo sa ating Panginoong Diyos, ang landas ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Daniel 12 verse 4. Ngunit ikaw o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Tunay nga mga kaibigan na ito ang nangyayari ngayon, na tayo ay nasa huling kapanahunan na. Ihanda natin ang ating mga sarili at lalo tayong magbasa ng ating Biblia upang tayo ay hindi malinlang. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming Banal makapangyarihan naming Diyos, tulungan kami Panginoon na huwag malinlang ng kasamaan. Bagkus ay ipakita sa amin ang tamang daan. At tulungan kami Panginoon na basahin ang aming mga Biblia upang masumpungan po namin ang tamang direksyon patungo sa langit na bayan, sa buhay na walang hanggan, sa presensya ng aming Panginoong Jesucristo. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.